announcement kung nasaan na si Bukangkang eh. Ang sabi, niligwak lang siya as, senior official dyan sa PCSO. Ang sabi dito, this official was allegedly on good terms with his former boss, but due to his special behavior, they eventually parted ways. Boss niya si Bangag. Now it is said that this official with special behavior is negotiating with Secretary J. Ruiz to be reinstated, to his former position so he can join the former trips of President Bangag Jr. This official also lobbied for the promotion of partner in Malacanang. Sinabi ko na lahat sa inyo. Ngayon, ito talaga ang magiging resulta kapag ang mga inuupo ni Bangag, ay hindi inuupo, kapag ang presidente ay Bangag. Walang magtatagal na head or mga empleyado, kung ang namumuno, ang nagbibigay ng direktiba ay si Lisa Tanas o si Bangag na talagang wala sa tamang katinuan. Nakailang palit na ba ng Presidential Communication Head ang PCO? Diba? Si Attorney Trixie, si Garafil, si Chavez, and now si Ruiz, na ngayon ay mayroong kinakaharap naman na kontrobersya ng conflict of interest sa kanyang bagong trabaho. Dahil napag-alaman natin, I don't know, siguro na i-report na rin yata ito, na for sure, baka kahapon pa ito. Hawak natin itong notice of award mula sa PCO, Philippine Charter Sweepstakes Office, na kung saan inawardan ang si J. Ruiz lang ang babanggitin natin, although mayroon siyang joint venture, may ka-joint venture siya sa IBC 13, pero naka-highlight dito na mayroong conflict of interest ang pagpapaupo ni Bangag o ni Liza Tanas o ni Bersamin kay J. Ruiz dahil bago pa man siya umupo, mga kababayan, dyan sa Presidential Communication ay kumamal ng almost 2 million pesos. 200 million. Kumamal siya sa gobyerno sa pamamagitan nitong award ni Mel Langka o ni Mel Robles. Diba sa opisina ni Robles ng 178,500,000. Basahin ko. Regarding procurement of notice of award, pansin niyo yung date, kailangan focus tayo sa date, October 30 of 2024. Ang sabi dito, notice of award, okay? IBC 13, okay? Intercontinental Broadcasting Corporation, joint venture with JBC Ruiz. Authorized representative of Digital 8 Incorporated. Nakalagay yung address and everything. Ang sabi dito, this is about the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs. So meaning, itong Digital 8 Incorporated ni J. Ruiz, di ba? October, November, December, January, February, March. Like 4 months bago siya in-appoint, mga kababayan, ay kumamal ng kontrata si J. Ruiz ng almost 200 million or to be exact 178,500,000 kung saan itong kanyang baby o bagong-bagong kumpanya, mamaya titignan natin yung date kung kailan nag-start at makakaduda-duda talaga, ay pumirma ng kontrata sa PCSO na kung saan ang mga games, lotto draws ay i-ere sa kanyang broadcasting company or itong ang Digital 8. So sabi dito, Dear Mr. Ruiz, we are pleased to inform you that in the bidding conducted for the procurement of broadcast production and transmission to TV network of PCSO Lotto Draws and other games and programs, the Bids and Awards Committee declared the bid of joint venture of Intercontinental Broadcasting Corporation and Digital 8 Incorporated as the single calculated and responsive bid or SCRB for the above mentioned project. Award is therefore made in your favor with a total contract price of 178,500,000 pesos. Alright, so ngayon dito ay ito
signed in the presence of. Okay? Nakalagay dito yung kanyang pangalan. Andiyan yung pangalan ni Robles. Tapos yung ka-joint venture niya na ay taga-IBC 13. Hindi naman mahalaga dahil hindi naman in-appoint ni Bangag. Mga kababayan, signed in the presence of, kailan to? Acknowledgement, pinirmahan nila December 13, 2024. Now, here's the question, mga kababayan. Ni-research natin kung kailan nag-start ang negosyo ni J. Ruiz. At wala namang problema kung siya ay in-appoint dyan sa PCO. Unless, basta lang, siya ay nag-divest dito sa kumpanya niya. Baby niyang company to Saan niya ipapasa? Sa asawa niya or what? Talagang malinaw na conflict of interest. Pero napag-alaman natin na si J. Ruiz pala at si Mel Robles, Melangka, yan yung nag-file ng kaso sa akin, ay magkasabwat o magkasosyo sa kanilang mga negosyo. Eto, bago muna natin, sana ba ako pupunta, yung kanyang company, di ba? Alright, punta na muna tayo sa company ni J. Ruiz. Alright, tignan natin kung kailan ito nag-start. So, napag-alaman natin mga hitad, I googled that already kanina. Okay? Here we go. Meron na pala to. Okay, napag-alaman natin, kaya kailangan nating mag-isip ng bonggang-bongga. Kailangan ninyong, alam ko na matatalino kayo, pero, nasa loob lang kayo ng bahay, yung mga supot na mga men and women, in uniform, ay nagtatanga-tangahan pa rin. Siguro naman po, nakapag-aral kayo, kaya nakikita niyo itong kababuyan ng gobyerno ni Bangag Jr. Based dito sa Wikipedia, kung tama yung information na nakuha natin, ni-launch, kasi kailangan ko i-emphasize to, ni-launch ang kumpanya ni J. Ruiz na Presidential Communication Head now noong November 4, 2024. Nag-launch sila ng test broadcast. I don't know kung kailan sila naging ganap na kumpanya o naging legitimate company, bilang isang what do you call it? As Digital 8 Incorporated as company. So sabi dito, nagkaroon sila ng pag-launch o pagpapakilala o pag-introduce sa kanilang negosyo noong November 4, 2024. Tapos nagkaroon sila ng official launch February 3, 2025. Now question, mga kababayang magagaling. So bago pa sila bago pa sila nag-launch, nakakuha na ng kontrata si J. Ruiz, mga kababayan, noong October 30 sa gobyerno ni Bangag dahil nga napag-alaman natin na magkaibigan si Robles at itong si J. Ruiz. Okay? Ngayon, bakit natin to pinag-uusapan? Dahil nga na-report na rin ng media like Politico na mayroong conflict of interest na tinatawag dito. Mamaya babasahin natin or titignan natin. Kung October 30, mga palangga kung minamahal, imagine mo October 30, 2024 ay nakakuha na ng 178 million or almost 200 million na kontrata si J. Ruiz bago pa ni-launch ang kanilang opisina. Hindi ba dapat ang gobyerno, okay? Ang gobyerno, bago ka mag-approve ng mga awards, titignan mo muna kung kailan ba nag-start itong kumpanyang na ito. Ito ba ay may kredibilidad? Ilang taon na ba siya sa negosyong ito? Siya ba ay may kakayahan para i-provide ang pangangailangan nitong proyekto na ito ng PCSO? Pero bago pa nila ni-launch, buwakan ng GNMS, October 30, 2024, hindi alam ng taong bayan na meron na palang secret deal. Ibig sabihin, ang PCSO, dahil magkaibigan, magkasabwat daw, ay magkasosyo sa negosyo, itong si Langka, okay, with J. Ruiz, at napag-alaman natin, ayon sa ating source, mga kababayan, kaya ako makasuhan ni Mel Robles, kaya gusto kong patahimikin, gusto ko ipagurgur ng mga buwakan ng kina dahil sa mga ganitong expose.
Okay? Ngayon, sabi ni Cosme 206, no. Ang nakalagay dito, 178 million. I don't know yung iba pang mga kontrata niya. Diba? Dapat titignan, sabi ni Lynn Moreno, track record is one of the criteria to award a contract to a bidder. Exactly. May track record na ba itong kumpanyang ito? Ano bang nagawang ito? Bakit susugal ang ating gobyerno sa ganitong kalaking halaga na pera ng bayan para ibigay ang award na yan kay J. Ruiz, na dating reporter yan ng ABS-CBN, di ba? Ngayon, mga kababayan, titignan ko ito. Tignan natin dito. Ayon sa ating informante, alright? Sabi nga ito ng ating informante, ayan, ang mga budol ay sama-sama na naman. Before he was appointed, kumontrata muna ng almost 200 million. Hindi na nakontento, kinuha pa ang buong kaha. Referring to J. Ruiz, ayon sa ating mga informante. So ngayon mga palangga, ayon sa ating source, meron palang, ito, conflict of interest pa rin to. Meron palang business together, itong si Robles, na art gallery along Katipunan Avenue in Arton Street. Okay, I don't know that. Alam nyo ba yon? Okay? In Arton Street, Quezon City. Ang tawag sa kanilang negosyo ay Sentro Artista. Ayon sa ating source, ito daw ay front lamang ang business na ito through expensive art dealings. Pero itong negosyo daw, ayon sa ating source, na mayroong, ang sabi ng ating source, na dapat imbestigahan, kasi sino mag-imbestiga sa kanila? Kasi allegedly, may money laundering issue o na transaksyon dito sa business partnership ni Mel Robles at ni J. Ruiz. Allegedly, pino-front lang daw itong kanilang negosyong art na ito, pero menong money laundering business. Kung ito ay totoo na may money laundering, hindi ka na magtataka kung bakit katangi-tangi hindi pa naglo-launch ang negosyo ni J. Ruiz. October 30 ay binigay ni Robles dahil si Robles po ang head ng PCSO na ayaw nang imbestigahan ni Rapi Tulfo, ni Coco Pimentel, patungkol dyan sa 433 wheels at maanumalya, mga buwaka ng ina. Ayaw nyo pang kumilos, mga brusko, ayaw nyo ipagtanggol ang bayan nyo, mga jutang ginina, lulubog na Pilipinas, ginagago na kayo ni Robles, ni Lisa Tanas, ni Bangag. Eto ngayon, 178 million binigyan si J. Ruiz, tapos allegedly may money laundering dyan sa negosyo nila. Ayaw nyong imbestigahan. Bakit? Magkakasabwat kayo, mga hinayupa kayo, gigil na naman ako. So now, J. Ruiz, kasi buha ka ng Jeremes, narinig ko ang yung unang salvo, yung unang dramatization mo. Here, ni-record, ni-transcribe natin ang kanyang mga eksena, no, ng pagpasok niya. Na pagpasok niya sa PCO, tututukan daw niya ang mga fake news at ang mga vloggers. Imagine mo, inappoint sa dyan, hindi para ang trabaho mo, gago, hindi para tutukan ng mga vloggers patulad kayo ni Manang Bola Lucaret Castro. Mga kababayan, ayun kay Bangag, pananagutin ang mga vloggers. Daw gaga. Anyway, so, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay. Itong si J. Ruiz, mga palangga, ang sabi ng Julul, alright, ito. Sabi ng Julolis, nakakagalit itong mga ito. Okay. So dun sa kanyang statement, excuse me, ngayon, sabi niya, sabi ng Julolis, asan na ba yung statement ng Honghang? Tiga, basahin lang natin yung statement ng Honghang. Okay, October. Okay, here. Ito yung kanyang... Okay. Okay. So ngayon, ang sabi niya dito, mga palangga, pag-upo niya,
na pananagutin nila or wina-warning nila yung mga vloggers magbalita daw ng tama. Wag daw mag-fake news at sabihin lang daw yung sinabi pa nga niya, truthful facts. Kayong mga vlogger dapat responsible kayo. Ganon, sabi niya, dapat daw ang mga vloggers, specific yun na sinabi niya, magbalita o magsulat sa aming mga Facebook account o sa mga social media platforms namin ng truthful facts. Ikaw, J. Ruiz, sinabi mo ba sa taong bayan yung truthful facts na ikaw ay may negosyo with Mel Robles? At binigyan ka ni Mel Robles ng joint venture, contract with IBC13 ng 178 million and 500,000 pesos. So ngayon, buha ka ng ina kayong lahat, mga inayupa kayo. Nagsasalta kayo na dapat ay maging truthful ang mga vloggers. Buha ka ng ina, ang mga vloggers like me, na kritiko ni Bagag, ay hindi kami nagdanakaw ng pera ng bayan. Hindi kami nakikinabang sa Pogo at Narco na sinasabi ninyo dahil ang nakikinabang ng Pogo at Narco ay si Lisa Tanas at si Bangag. Kaya itong ginagawa mo, J. Ruiz, ito ay talagang usaping conflict of interest na pwede kang makasuhan ng graph dito. Dahil ayon sa Republic Act 6713, Code of Conduct, Ethical Standards for Public Officials and Employees, Section 7, okay? Ito ay Prohibited Acts and Transaction. Paragraph A, Financial and Material Interest. Na ibig sabihin, ipinagbabawal sa katulad ng opisyal ng gobyerno na magkaroon ng diretsyo o direct financial interest sa kahit anumang kontrata o transaksyon o negosyo na may kaugnayan sa gobyerno. So dito pa lang lumabag ka na sa batas. Dapat naging truthful ka na ipinakita mo yung facts na, okay, bago ako in-appoint ni Bangag Jr., ako ay nagmamay-ari ng babing company na nilaunch namin noong February. Nag-official launch kami noong February 2025. Ako ay nag-divest na dahil ako ay masunurin sa batas. Gusto ko maglingkod sa bayan, Kaya ako ay maging honest po sa inyo. Ako ay kumamal ng 178 million pesos na kontrata dahil kumpare ko si Robles, dinivest ko na po yan o wala na po ako sa company na yan o binenta ko na or whatsoever. Diba? Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang umuubos ng pera ng bayan? Sino ngayon ang nagbubusabos sa atin? Ayon sa ating batas, mga palangga, paragraph B, outside employment, ang sinasabi dito na ipinagbabawal sa isang opisyal na katulad ni Ruiz, na magkaroon ng private business. Okay? Or, trabaho na pwedeng mag-cause ng conflict of interest. Ngayon, anong dapat ginawa niya? Ang sabi ng batas, paragraph D, divestment. Na ibig sabihin, sinabi ko na kanina, kung may existing business ka, okay? At itinalaga kang opisyal, dapat nag-divest ka o i-transfer mo o ibenta mo nga ito sa, kaibigan mo or whatsoever. Pero actually, maraming gumagawa niyan. Na kunyari, appoint ako, pwede ka na nga magpanggap, ibinenta ko na yung company, wala na akong pananagutan dyan. So, I'm free to go, di ba, na mag-assume ng isang posisyon sa gobyerno. Ngayon, mga palangga, sa sitwasyon ni J. Ruiz, di ba? Dahil nga nagkaroon siya ng 178 million contract with his kumpare, Mel Robles, bago yung kanyang appointment, di ba? Kung ito ay sususugin ng batas, di ba, maari talagang siya ay lumabag dito sa RA 6713. Di ba? Kung hindi siya nag-divest. At pasok na pasok din dito ang Republic Act 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices. Kasi nga, ipinagbabawal sa isang opisyal na magkaroon ng
diretsahan o direktang financial interest sa anumang kontrata sa gobyerno. Kitang-kita dito Inawardan siya Di ba? Ang dami niyang pwedeng labagin. Hindi na natin isa-isahin. O, di ba? O, isa-isahin natin. Executive Order 292, Administrative Code of 1987. Di ba? Ang sabi dito, ipinagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno na magkaroon ng financial interest sa anumang transaksyon o anumang ahensya ng gobyerno kung saan siya ay may posisyon. So ngayon, mga palangga, ano ang gagawin natin para matapos itong kadyutahan? Actually, hindi si J. Ruiz ang dapat tanggalin. Dapat kumilos ang mga dapat kumilos na gurgurin na si Bangag. Kasi kahit anong gawin natin panawagan, ombudsman, imbestigahan mo yan. Senate at mga jutang ginimis sa Kongreso, magkaroon kayo ng congressional inquiry, Hindi naman nila gagawin yan Ito ba imbestigahan ng ombudsman? Magkakaroon ba ng Senate o congressional inquiry para dito kay Ruiz, dito sa kanyang negosyo? Hindi nila gagawin yan. Kasi ang gusto nilang imbestigahan kaming mga vloggers. Kasi ina-expose namin ina-expose natin yung kanilang panggagancho, mga palangga. Ngayon, hindi natin alam na ibigay na ang 178,500,000 na kontrata. Diba? Pwede rin niya isole ito. Yung kontratang ito, called it quits. I don't know. Pero dito natin ipinapakita sa inyo na yung julul na J. Ruiz na unang pasok niya sa kanyang trabaho bilang isang PCO chief ay tututukan daw nila yung vloggers. Para dapat daw ang mga vloggers ay huwag magpakalat ng fake news at truthful facts lang daw, So paano mo ngayon ito ipapaliwanag ang nagbabiral na kumamal ka ng almost 200 million pesos na kontrata at allegedly yung negosyo nyo ni Mel Robles ay may money laundering aspect. You, mga support na mga men and women in uniform, ano ang gagawin natin dyan? Okay? Ano ang gagawin nyo? Sige nga. Ano sa tingin nyo, mga palangga? Nakakasilaw kasi ang pera, sabi ni Rolando Guerrero. Ano bang title natin dito? Ayan, nagkakagulo na sila. Wala na nangyayari. Dapat talaga lusubin niyang ngagba na si Satanas, sabi ni Key Marilyn. At ito pa. Bago-bagong, I don't know kung nabaltaan nyo na. Okay? According to our puting ahas, itong head ng BIR na si Jun Lumagi, ayan, ang dami ko ng expose dyan, ay katatapos lang ng kanyang bonggang-bonggang mansyon sa Antipolo. Mansyon! At ayon sa ating source, baka ilang daang milyon ito o abot ng bilyon. Yung mansyon na ipitatayo ni Lumagi dyan, ahead ng BIR. So ang tanong, saan nanggaling ang pera na pinatayo ng mansyon ni Jun Lumagi at ni Carmela, yung kanyang jowers, na nagpapakandong-kandong kapag nalalasing dyan sa kanilang mga event, kung kani-kanino nagpapakandong ang Kipay Labum. So ngayon, ang tanong ng bayan, saan kumuha itong si Lumagi ng BIR ng grabe, bongga ang kanyang mansyon ayon sa ating putikas na sinimulan ang konstruksyon nung siya ay umupo sa BIR. Wala pang tatlong taon si Bangag ay may mansyon na siya. Not only him. Tanong natin si Bukangkang, baka may mansyon din. Itanong pa natin, di ba, yung isa sa mga expose natin, I think Jay din yun. Jay Santiago ng ano niya nun, yung very controversial na tingnan natin to. Si Jay Santiago ba yun? Yung nagbumili din ng mga multi-million o billion pa nga. PPA, Philippine Ports Authority. Okay? So within Marcos Bangag, ang daming nagpatayo ng mansyon. Kung matino lang ang ombudsman, kung matino lang ang ating mga pwedeng mag-imbestiga sa mga taong ito, ipasusuka sana nila yung pera ng bayan
sa mga ginagastos sa mga mansyon nila. Si Robles, nagpapatayo din ng bahay. Sino ang mag-iimbestiga sa mga yan? Dahil hawak nila ngayon eh. Magkakasabwat sila. Saan kukuha itong mga putang inang ito sa pagpapatayo ng mansyon? Si Jun Lumagi sa BIR, saan ka kumuha ng perang multimillion na bakit hindi ka nagpatayo ng mansyon bago ka umupo dyan? Kasi wala kang pera noon. Ngayon may pera ka na dahil nasa gobyerno ka na. Ito yung larawan ng bagong bangag na Pilipinas. Nag-aaway-away sa PCO kasi nag-iinggitan sila. Si Bukangkang gustong maging head kaso nahuli ni Bangag na nag-record siguro punong-puno na rin si Bangag, pero kasi favorite nila yan eh, favorite ni Bangag at ni Lisa Tanas si Bukangkang, si Emerald Bukangkang, dahil na siya yung nag-head ng trolls. At ang nakakaloka dyan, baka ipagurgur yan dahil maraming recording, marami siyang ebidensya na against kay Bangag. So baka yun na ang sabi doon sa I don't know how true, kung binigyan ba siya ng crumbs, na posisyon, or bibigyan na siya para hindi siya magsalita. Well, pare-pareho lang naman silang kategorya. Diba? At itong si J. Ruiz, ito yung malupit. Kahit i-google nyo, no? Chinecheck ko nung December, ito pa, yung kanyang company na Digital 8 na ito, ay nag-open ng door daw. Sila daw ay nagbukas ng door sa mga vloggers para sa kanilang channel na yan or kanilang production company na yan. At i-ensure daw ni J. Ruiz at isisigurado daw niya ang mga iboboto sa darating na eleksyon ay tama na iboboto ng taong bayan. So gagamitin daw niya yung kumpanya niyang yan para magpalabas ng mga programa kung sino ang mga dapat iboto. Sino kaya ang mga dapat iboto sa na ipapalabas ni J. Ruiz sa kanyang programa? And-expose na natin na allegedly may money laundering business sila together, ay may business sila ni Robles, and allegedly nandoon ang money laundering sa likod nun. Then, mga palangga, binigyan ng 178,500,000 na kontrata. So anong i-expect mo na ipapalabas ni J. Ruiz sa kanyang broadcasting company? Siyempre, pabor sa bangag-bangag administration. Sabi ni Vicky ko, nakakatakot ang Pilipinas. So yan yun mga kababayan. So yan ang paulit-ulit. Kaya sabi ko sa inyo, kahit na mamaos ng lola ninyo sa kakanganga bells dito, kailangan ninyong malaman na ito ang ginagawa ni Bangag, ni Lisa Tanas na kidnapper. Diba? Ano mga eksena ngayon? Ano ang mga nakikita niyo mga balita? Diba? Ang mga balita is about against Inday Sara, against vloggers, against Pangulong Duterte. Kasi gusto nga nilang pagtakpan itong maanomalyang by scam. At lahat ng pagnanakaw ni Bangag, ito mga anomalyang pinagsasabi natin. Gusto nilang pagtakpan, tatargetin nila ang vloggers na kami ay nagpapakalat ng fake news. Paano naging fake news ito, J. Ruiz? Nagpaliwanag na ba si J. Ruiz? Mga palangga, nagpaliwanag na ba siya na kumamal siya ng 178 million pesos? Paano mo masasabi na ito ay fake news? May dokumento tayong hawak, gonggong. Ibinenta mo na ba ang kaluluwa mo kay Satanas? Kaya lang, ang mga kapulisan natin wala ring, hindi rin magising, sabi ni Sel Reyes. Grabe, kanya-kanyang mga kawatan, sabi ni Donna Cris. Ang dami-dami ko nang sa inyo, in-expose sa inyo. Magsimula sa Pogo, nung inilabas ko si Rainier Chu, okay? Nakasama sa picture ni Lisa Tanas at ni Bangag na sinasabi ko na itong grupo ng mga Pogo ay nagbigay ng pera kay Lisa Tanas. Nung inilabas ko, sabi ng mga gago, AI daw. AI daw yung picture. Pero sa dami ng picture na sinend sa akin together with Bangag, kaya nga sabi ko, paano naging AI ito? At ang after nila magpalusot ng AI, ang sabi nila ay hindi. Ang sabi ni Bangag, ang sabi ni Tichiko,
yung isa sa special envoy ni Bangag Jr. na nakipicture lang yan kay Bangag Jr. Nakipicture, kasama na sa inuman, kasama siguro sa kanilang mga bakasyon, o baka sa tsuktsakan, sa orgy, baka kasama pa, hindi natin alam. Tapos sasabihin nila si Maharlika ay nagpapakalat ng AI, pictures at video, mga gago pala kayo Hanggang ngayon, hindi pa kayo nagpa-file ng kaso sa akin patungkol sa authenticated bangag singhot ni Marcos Jr. July pa yon, mag-iisang taon na. Kung talagang mayroon kayong probable cause o kayo ay na sinasabi ninyo na ako ay sinungaling at nag-create ako ng AI na yan, asa na mga yawa mo? Diba? Asa na yung kaso? Wala kayo, takot kasi kayo. Takot kasi si Bangag na ma-open sa international na siya talaga ay addictus benedictus. Kaya sabi ko nga sa inyo, election ay hindi solusyon. Ang solusyon, kung kikilos ang mga brusko na mga military, police, navy, men and women in uniform na ipagtanggol nyo ang bansang Pilipinas. Binababoy kayo from kidnapping. Ito na lang yung batang 14 years old na inutod ang daliri. Na si John Vic nagpakalat ng kasinungalingan, nagkaroon daw ng hot pursuit noong February 25. Pero ang totoo, February 23 na isoli na yung mga bata. Ganito kayo babuyin ng mga gagong ito. Dahil si John Vic Remulla ay galit na galit yan si Tamba sa kanya dahil nga yan ay crush ni Lisa Tanas at yan daw ay susuportahan ni Lisa Tanas sa kanyang ambisyon na maging presidente. Kaya nga nagkalabo-labo sila, nagkakagulo sila. Kaya nga ang tanong ko, kaya ba ni John Vic mag-itot-itot kay Lisa pag nagbuka-buka na ang bilat niya? Dahil nagpapalakas siya kay Lisa Tanas kaya naggalabo-labo sila ngayon. Ha? Puro kasinungalingan. Tapos tayo tatargetin na tayo ay fake news. Ang mga vloggers na critical sa Bangag at only vloggers na critical kay Bangag. Pero yung mga vloggers nila na nagpapakalat ng kaputa kasinungalingan at binibigyan nila ng pera, sinisweldohan nila gamit ang pera ng bayan, ang mga patay gutom na mga dugyot na mga vloggers na tagapagtanggol ni Bangag na parang halos lahat nakatira ng ipinagbabawal na pulburon, ang mga itsura ng mga inayupa, busog-lusog, at hindi sila pinapatawag dyan sa TRICOM. Only exclusive lang kami ng mga Duterte supporters. Pinagkakasuhan, andyan si EB, kinasuhan, andyan si Abines, andyan si lahat kami na nagsasalita. Andyan ako, iniimbitahan ako ng Senate, pero kinancel nila yung kanilang hearing. Ngayon, Robin pa nila, i-push mo yan at imbitahin niyo ako via Zoom. Ano pa ang gusto niyong marinig? Agoy, sabi niya, may itsura si John Vic Remulla. Okay, sabi ni Sapphire. Oo nga, akalat na yan sa mga business sectors. Dahil si Lisa Tanas, pukpukitang yan, bumubukang kangkangkang. Kidnapper, all in one yan. Natalbugan niya si Satanas. Kidnapper si Lisa Tanas, smuggler, tsakera, kawatera, demonita, lahat na. Diba? Ngayon, na siya? Embalsamado girl. Nagpa-embalsamo dahil nga naman gusto niya magpa-cute kay John Vic. So John Vic, paano na ang polidong Kifay Laboom? You know that, right? Wala na tayong kakampi, sabi ni Shinshin. No, wag ka mawala ng pag-asa. Beninifirm nga, wala silang utang na loob kay Tatay Digong na itinaas ang sahod nila at dignidad. Sabi ni Ems Cherry Wonder, how are you palangga? Vivian, utog si Coca kasi nag-utog? Nag-utog-utog ang iyalat. B. Okay? Black Eye Lady, sabi ni Shinshin. Okay. Alright, sabi ni Hi Heidi, Madam, ikaw yata ang Senator Josh Hawley ng American female version. Why not? Grabe ang crime, mga palangga sa Pilipinas, sabi ng ating komentarista. Hayok ang butod, Kadiri Anjuta.
So yun nga, yung lat binilisa, baka bulging na rin. Di ba, nakita niyo yung kanyang feslak? Okay? Kamusta na kaya? Maga pa rin? Alam mo, kapag kargado ka sa alak at kargado ka sa pulburon, hindi i-epekto. Yung inyong clotting capacity, blood clotting capacity, ay hindi yan obra dahil, magsiswell o mamamaga, magbuburush talaga. Kapag tinusok ka tusok ni Dr. A, o Dr. A, baka mabawasan ka ng kliyente. Pwede na, hindi umepekto yung galing mo eh. Hindi umepekto sa mukha ni Lisa. Alam mo, ang pagbumukha ni Lisa Tanas, wala nang i-epekto dyan. Kahit formalin itusok mo. Diba? Kaya kami mga anti-bangag vlogger, mga kapalangga, anti-bangag vlogger, actually, iba nga mga vloggers yan kinasuhan, hindi naman talaga Duterte supporters eh. They're just there. Kasi nakikita nila na hindi naman, na dapat lang natulig sa si Bangag. We are supporters of what? Of truth. Supporters kami ng mga Pilipinong inaapi ng mga bangag. Sabi ni Charis, may allergy daw nanay niya. Kaya magaang mata. Talaga ba? Sinabi niya yon? O kita mo, nasaan ang truthful facts doon? Tanga! Oh, may nurse ba dito? May doktor ba dito? Pag allergy, may allergic reaction ka. Diba? May allergic reaction ka, mga palangga. Sasaksakan ka lang ng antihistamine, magsusubside na yan. 10 to 15 minutes, susubside na yan. Gago, pinaglulukod nyo. Iniinsulto nyo ang mga medical professional dito. Sinabi niya ba yan? O baka nga, formalin kasi siguro sinaksak. Anong allergic reaction, kabutaan, kajutaan ng mga hayop na ito? Oh, may allergic reaction pala eh. Bakit hindi nagpahinga ang nanay mo? Alam mo ba na pwede siya mag-anaphylactic shock? Kung yun ay hindi, kapag ganun ang klase ng swelling mo, pwede kang just few minutes. Why? Kasi magkakaroon ka ng what? Grabe yung if ng bulging niya eh. Diba? Aakyat yan. Kahit sa throat mo, hanggang mag-constrict na yung hinig. Dapat na nag-constrict na lang. Diba? Umakyat na. Ganon. Patay na si Lisa Tanas. Ang mga gagong ito, really? Sinabi niya yun? May skin allergy daw si Girl Julul. Nakita ko yung skin ni Lisa Tanas, hindi tatabla ng skin allergy yun. Dahil yung kanyang balat, maganda pa ang balat ng kagwang, ng kalabaw. May iniinom ko, ang dami baso. Anong allergic reaction? Punyeta, hindi ganyan ang allergic reaction. Hindi nagkakaroon ng parang binugbog ka. Or bruises, redness. Diba? Redness yan ang mayroon. Karayom ang tumusok, sabi ni Palangga. Baka doon pinutok sa mukha ni Lisa Tanas. Ang alin, sabi ni Mario. Iyaw, kadiri, Palangga. Bakit purple ang pasa? No, hindi yun alin. O, tanong natin kay Dr. A. Sino kaya si Dr. A? Uy, naku, nakakaloka, no? Kung ako, hindi ako pupunta kay Dr. A. Taka na yun gagawin sa mukha ko. Binardagol yung mukha ko. Dapat pantay. Bakit sa kabila lang at mukhang nabuntal, sabi ni Claribel Valde? Exactly. Bakit ang allergy niya dito bukol? Feeling ko natuslok yung niya eh. Well, sabi ko nga mga babayan, kapag kargado ka sa alak, kargado ka sa pulburon, hindi i-effect yung kahit anong formalin na ituslok talaga. Ituslok dyan. Hindi i-epekto yan. Na-jombag. Hindi yun na-jombag. Nagpatuslok siya. Kasi alam mo naman yan si Lisa Tanas. Uto-uto yan. Uto-uto ang gaga. Ay, Lam, kailangan may i-enhance natin ng konti yung alindog mo kasi first lady ka. Dapat hindi ka kuro-kurunot. Pati bilat niya kuro-kurunot. Diba? Nagpauto. Ang tanong, ilang milyon ang binayad sa pera ng bayan para tuslokin ang pagmumukha ni Lisa Tanas? Pera nyo yan! Diba? Pera nyo yan at yung gagang yan,
Yung kidnapper na yan, walang puso yan. Hindi yan tatabla ng mga allergy. Takot sa kanya yung virus. Pati virus takot sa kanya. Dahil nga, di ba? Oh, gaba yan, sabi ni Mac June. Gaba talaga yan palangga. Gabaan talaga yung hudas na yan. Bakit kamo? Puro lahat kapalpakan. O imagine mo. O, balikan natin yung ano tawag dito, yung tulay na bumagsak diyan sa Isabela. Anong ginagawa nila? Isisi kay Duterte. Excuse me. Yung Santa Maria Bridge, isisisi kay Duterte. Si Duterte, putang ina, 2014 pa sinimulan kay Duterte sisisihin? Nakita niyo yung ginagawa nilang ginagawa nilang kadyutahan? Ano pa ang mga ginagawa nilang kadyutahan ngayon? Oh, ito, may bago. Tapos sasabihin ng mga alyansa ni Bangag, ipupush daw nila yung public transport gaya ng trend sa buong Pilipinas. O sabi dito, nanawagan ng mga pambato ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas para sa pagpapalawak ng mass transportation gaya ng linya ng tren. Julul! Kung ginawa ni Bangag yan, pag-upo niya, nung sinabi niyang build, ay ituloy niya yung mga programa ni Pangulong Duterte, hindi niyo na dapat ipangako yan ngayon. Ito yung mga pangako niyo na ipapako lamang. Wala kayong balak na ayusin ang transportasyon. Dahil yung pagbagsak pa lang ng tulay na yan, baka ang nilagay niyo mga bakal dyan, walis ting-ting. Kaya ito mga kasinungalingan ninyo, alyansa ng mga alyansa ng mga bangag na isusulong ninyo ang maayos na transportasyon sa Pilipinas, ito'y malaking kasinungalingan. Maayos na transportasyon? Ito nga ang 5,500 flood control na 1.3 billion, trillion pala. Trillion ba umabubon? 1.3 billion, 1 billion a day. Okay? Ang kinubra nila dyan, nasaan na? Kasi ngayon, ngako na kayo, huwag nyo iboboto yung mga alyansa na yan. Ako, I support the Duterte senators because I believe in terms of impeachment ni Inday Sara, whoever they are, kung hindi sila mambubudol, pag sila nanalo, they are strategic partners ng Pilipino ng mga Duterte para hindi nila tuluyang ma-impeach si Inday Sara. But if you ask me, gusto ko ba sila lahat? Of course not, you know that. But as the strategic candidates or partners whatsoever, iboto nyo sila. Pero syempre, unahin nyo si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa balota, si Congressman Marcoleta, si Pastor Kibuloy, o si Jimmy Bondok, at marami. Iboto nyo lahat kung gusto nyo. Huwag nyo lang iboto tong alyansa ng mga bangag. Papangakuan na naman kayo, oh. Ngako na naman. Ngako na naman sila, magsusulong na mga tren kadyutahan. Ano pa mga pangako nila? Sasabihin pa ni Bangag, hindi pwedeng walang kulong. Sabi ni pangalan nito nung kanyang spokesperson ngayon, nakausap kami ni Pangulo kahapon regarding this. Sabi ni Manang Bola doon sa patungkol nga doon sa Santa Maria Bridge na bumagsak sa Isabela. Nagkausap kami ni Pangulo mga bata kahapon regarding this. Ito talaga ay paimbestigahan. Ba, baby, bobo! Kung may bahid pa ng korupsyon na nangyari ito mula pa noong 2014 hanggang ngayon. O ngayon, sinabi nyo na 2014. Noong una, sinabi nyo kay Duterte. Kung meron man, hindi talaga pwedeng hindi managot. Iyan ang sagot. Yan ang sagot ng Pangulo. Lalo na kung may bahid ng korupsyon. Jolol! Tangina! Yung 5,500 control na flood control. Yan ang korupsyon. Tahimik kayo, mga yawa kayo. At kapag nalaman natin kung sino ang merong pagkakamali dito at may bahid ng korupsyon, kung may bahid ng korupsyon, putang na may ikulalya. O itong kapag nalaman natin kung sino ang merong pagkakamali dito at may bahid ng korupsyon, kung may bahid ng korupsyon at may korupsyon, ay
lagot! Ba, baby bobo! Buong bagong! Putang inang, saan napulot tong abogadong to sa kanal? Oh my God! Ano mga nangyayari ngayon? Oh, ang pagtaas daw ng presyo ng bigas, sabi ni Manang Bola, wala silang idea, hindi namin alam. O di ba? Ay, bakit ganun? Bakit ganun bakit tumaas ang kilo ng bigas? Putang ina, bakit tumaas ang kilo ng bigas? Dahil smuggler yung amo mo. Si Bangag Jr. patuloy na nag-i-import ng bugas. Kaya yung 20 nga bugas, hindi na mangyayari na. Tataka ka? Gaga. Abogadang pulpol. Nagtataka kayo, hindi nyo alam? Hindi nyo masolusyonan 3 years na kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Dahil ang amo mo, si Marcos Jr., si Lisa Tanas at ang pamilya niya ay kumakamal ng pera dyan sa Bureau of Customs sa import-export at sa smuggling business. Julul! Manang Bola, daw gaga ka. Para ka laging kinakalaykay ng asarol. Asarol ba yun sa Tagalog? Yung kipailabo mo? Kasi ang Pangulo, nye. Mga bata, ang paamo ko ay isang bangag. Bangag. Ang inang buhay ito. Hoy! Mga military, pagtanggol nyo bayan nyo. Korotin ko yung mga pitoy nyo eh. Bisit, ayaw yung kumilos. Diba? Ibala si Marcos sa Ukraine. Sabi ni Kaylee. Ay, nako, maisog vinegar versus sukang kinurap, sabi ni Den Scorpion. Wala, wag niyo iboto yung mga, si Lady Virgo, tawa-tawa sa palangga. Ba, baby, bangag! Mga iho di punggol. Oy, Marcos! Bukas gurgur ka na. Sana hindi ka na gumising. Mag-overdose ka mamaya. Ay, ambot sa inyong lubot. Ano pa? Ano pa ang ginagawa ng mga lokaret? Nasa nagbibintangan tayo? Tayo ang lokaret? Kailan ako naging lokaret? Hello? Kailan naging lokaret si Marlica? Lokaret lang tayo sa mga pangbubus ka sa kanila. Pero ang tunay na lokaret si Lisa Tanas at ito si Castro, daw gaga. Mga bata! Parang tanga, no? Saan kinuha? Ba't alam mo kasi wala na silang mapulot? Okay, tingnan natin dito. Ito pala may statement daw si Charis, parinig natin. Ito, may nag-send. The First Lady woke up this morning. She had a very adverse allergic reaction. So she looks like she got into a fight with Manny Pacquiao. Oh, lol! Oh! May allergic reaction? Gago! Ha? Charis! Sandro! May allergic reaction. Di sana pinatulog mo yung nanay mo, sinaksakan mo ng whiskey at wine para masaya buhay niya. Oh, sinong fake news ngayon? Huwag ka magsinungaling. Tinusok siya ni Dr. A. Gago! Allergic reaction? Nagkaroon ako ng allergic reaction. Nagpakita ba ako sa public? Yeah, there are times. Teka, hanapin ko yung alindog ko. Namula ako, di ba? Pero nagpahinga ako. Hindi ganyan na parang sinapak ako ng karayom. Gago, ang linti namin duldulon sa asin. Ay, nako, ambot sa inyo. Tingnan natin. Ay, karoon ako ng allergic reaction. Tingnan natin. Ay, wala, dami na. 48 years ago na yun eh. Diba? At ang allergic reaction, hindi lang, eto hindi ka lang pipili, ay dito lang ang allergy, dito lang ako, dito ko lang pupunteriyahin si Lisa Tanas. Kasi favorite ko dito. Buong katawan yan. Buong katawan yan. Meron ba dito siguro naranasan nyo na rin, ano? Gago, allergic reaction, obvious na sinungaling ka. Hoy, Sandro, ilan ang natirang polvoron? Ilang gramo natira mo ngayong araw na to? Allergic reaction? Ginagawa yung tanga to mga doktor kong mga palangga at mga nurses dito. Oh my God! Ay, nako. Ay, nako.
ay ambot. Ano pa? Kulami na yan, sabi ni Alvin. Hindi lang, okay, sabi ni Ivy Peacock, hindi ka allergy yun, pangala? Yes, buong katawan. Buong katawan yan, hindi pwede ka mag-allergy dito lang. You know, mostly talagang buong katawan kasi ilang beses ako nagkaroon ng ganyan eh. May favoritism yung allergy. Exactly. Sabi ni AJ Domingo, yes, may favoritism yung allergy. Di ba? Gago, oy Dr. Ray, palpak ka na naman. Baka mawala ka ng ano ha. Alam mo kasi, naibigay sa atin ng impormasyon ng puting ahas. Kaya itong kasinungalingan ni Sandro, ginagawa niyang tanga yung mga doktor, ginagawa niyang mangmang ang mga doktor. At yung mga medical practitioner. Oh. Nakarating sa akin eh, nagpatuslok sa kay Dr. A. Ewan ko sino yun, di ko kilala. Kilala niyo ba yun? Dahil gusto daw niya matanggal yung mga kuro-kurubot niya. O dahil nga lagi siya nakaharap sa camera, ang itsura niya laging binubus ka ni Maharlika. Apektado, tignan mo. Nagpaliwanag. Sabi ko sa inyo eh. Kung gusto mong buwisitin si Lisa Tanas, tirahin mo yung kuro-kuronot niya at yung mga kidnapping issue niya. Lisa, ang pa-injectionan mo yung Lat B mo. Baka sakali, para sumikip. Kasi parang kawa na yung Lat B mo, daw gaga ang linti. Oh, by the way, bago ko makalimutan. Okay? Recently, hindi ako nakapag-comment dito. Yung kanyang pinsan dyan sa Guimaras na nahuli na tumatakbo ng gobernador dahil ng extort ng pera. Di ba? Oh, kamukhang-kamukha niya. Dinideny niya na hindi daw niya kamag-anak kaya ang dami nilang picture. Di ba? Lahat. Tapos yung recently, yung Sander de la Cruz ba yun? Teka, tignan natin. Recently na nahuli din na nag-extort din ng pera. Kapalit ng mga posisyon. Tapos sabihin nila, tignan natin to yung Sander. Okay? Hindi at ako napag-comment doon. Si Bukangkang, dedo na, yari ka, baka gurgurin ka ni Lisa. Okay? De la Cruz. Lisa Tanas. Ito. Sander de la Cruz. 2 days ago, hinuli siya, di ba? Ayon dito, nagpiansa na pala. Nakalaya na si Simeon Sander de la Cruz, dating empleyado ng pamilya ni Marcos Jr. Baka raw makapaglagak ng piansa. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, okay, director na si nasunog na parang uling, si Torre, 90,000 daw ang piyansa ni De La Cruz dahil sa kasong estafa. Ngayon, ang paliwanag nila dito, ito daw ay private employee ni Lisa Tanas at ng mga Marcos. Ang tanong, kasi inamin nila na empleyado ito ni Bangag Jr. Kasi ayon sa ating source ay nagkaunsihan sila. Allegedly, hindi na ibibigay ang gusto ni Lisang pera na ine-extort nila sa mga gustong umupo sa gobyerno. Ang tagal ko ng expose yan. Ang question ko sa inyo, private employee ni Lisa Tanas, paano private employee? Hardinero ba siya? Katulong ba siya sa loob ng bahay? Cook ba siya? Ano ang private employee? Kasi kung or pinwesto ba siya sa gobyerno, definitely wala dahil walang paper trail na siya in-appoint sa kahit anumang posisyon. Ano ang role nitong Sander na ito? So ayon sa puting ahas ay allegedly kasabwat ni Lisa Tanas sa pag-extort ng pera. Ilang beses na ba nadamay ang pangalan ni Lisa Tanas sa mga extortion? At later on, sa mga balita, sinasabi nilang dinadamit lang daw ang pangalan ni Lisa Tanas. Katulad nung Cacho na yun, Margarita Cacho. Okay? Yung Margarita Cacho, dinideny ng Philippine News Agency ng PTV na ito daw ay ginagamit lamang ang pangalan ni Lisa Tanas. Ay, tignan natin muna kung totoo ba na ginagamit. Tignan natin may titignan tayo. Okay, confirmed. Sibak na si Bukangkang. Ayan na. Ano lang. Sibak na daw talaga si Bukangkang. Ngayon, ito papakita ko lang to sa inyo. Okay?
Dinideny ni Satanas na itong si Margarita o Maggie Cacho ay ng PTB4 o ng gobyerno na hindi daw nila kamag-anak. Okay, sige, tignan natin. Kayo humusga. Okay? Mahirap naman na. Ako lang husga ng husga. Tignan natin kung kayo na ang humusga, mga hitad. Bakit ako yung mga kaibigan ko sa picture? Kabog na kabog. Okay, here we go. Ito. Magkamukha sila para silang pinagbiyak na puwet na may tubol. Diba? Para silang pinagbiyak ng puwet na may tubol. Hati sila ng kadiri. Buti laglag na si Emerald, sabi ni Shinshin. Mga palangga, ang bottom line ng pinag-uusapan natin, sobra na kayong ginagago, binubudol ng gobyernong ito. Kailangan nyo ng kumilos.